Marami ang naniniwala sa kasabihang first love never dies. Pero mas marami ang naniniwalang ang first love ay ang una pero hindi ito ang panghuli. Dahil sabi nila, ang first love is puppy love lang daw. Pero papaano nga ba kung ang first love mo ay siya pa rin ang gusto mo hanggang sa pagtanda mo? Kaya mo bang ipagpatuloy ang pagmamahal mo sa kanya kung may mahal naman siyang iba? Nagbabasa ka na naman yan. Kung ang pag-aaral sanang ginagawa mo, siguro matutuwa pa ako sa iyo, Arabel. Ma'am naman, tapos na po ako sa mga kailangan kong i-review. Kaya nga nakaharap na ako rito eh. Reklamo ni Ara sa kanyang ina. Ano na naman yan? Nag-aaway na naman kayong dalawa. Dad, ito kasing si Mommy eh. Tapos na nga ako sa mga assignment ko pero ayaw niya pa rin akong pabasahin ito. Turo ni Ara sa pocketbook na nasa mesa. Han, dalaga ng anak mo. Alam na niya kung anong tama at kung anong mali. Basta lagi mong tatandaan ang payo ko sa iyo, anak. Hindi sa lahat ng panahon, kailangan mong gamitin ang puso mo. Kailangan gamitin mo rin ang utak mo para malaman mo kung ano nga ba ang dapat at hindi. Ayan, diyan ka magaling. Kaya yung anak mo nagkakaganyan dahil ini-spoiled mo. Sabi ni Kamya sa asawa niya. Don't worry, Mom. Ako ang magiging guard ng kapatid ko para walang lalaki makakalapit sa kanya hanggang sa makatapos siya. Sabi ni Arko na kararating lang din. Arko, tutol ni Ara pero hindi nakinig ang kapatid sa kanya. Aasahan ko yan, son. Promise po, Mom. Nakangiting sabi ng binata. Nakasimangot naman na nakatingin si Ara sa kapatid. Mula nang magkaroon ng sariling isip si Arko, ay umuwi na siya sa Pilipinas para makasama ang ama niya at ang kapatid niya. Matagal din kasi siyang nanirahan sa US kasama ang kanyang abuela. Thank you, mahinang sabi ni Kamya na tinanguan lang ni Arko. Matanda ng ilang buwan si Ara kay Arko pero kung mag-isip ang kapatid niya ay matured ito sa kanya. Mahigpit din ito pagdating sa kanya. Kaya dito lang talaga may tiwala si Kamya dahil sobrang close ng dalawa. Mom, sino pong bisita natin? Tanong ni Ara sa kanyang ina nang makitang may dala itong isang pitchel ng juice. Nandito ang Tito Josh mo, kasamang anak nilang si Cyril. Really po, Ma'am? Nandito si Cyril? Yes, anak. Kaya sige na. Puntahan mo muna sila doon habang naghahanda ako ng snacks natin. Pakidala mo na rin tong juice doon. Okay po, Mami. Mabilis na kinuha ni Ara ang pitchel na may lamang juice sa kanyang ina at dinala ito sa sala. Hello po, Tito Josh. Tita Lynn. Masiglang bati ng dalaga sa mag-asawa. Hi, Iha. How are you? Mas lalo ka pa yatang gumaganda ngayon. Puri ng ginang kay Ara. Thank you po, tita. Nahihiyang pasasalamat ng dalaga. O ano, Iha? May boyfriend ka na ba? Nakangiting tanong ng ginang sa dalaga. Naku, wala pa po, tita. O talaga? Sa ganda mong yan, hindi malabong maraming nagkakagusto sa'yo. Manghang sabi ng ginang. O baka naman mapili ka sa lalaki, kaya walang nagtatangkang manligaw sa'yo. Si Josh yun na nakisali na rin sa usapan nila. Naku, hindi po, tito. Wala pa lang po talaga akong natitipuhan sa kanila. Paliwanag ni Ara sa tito niya. Yan, mas maganda yan. Mas mabuti yung uunahin mong pag-aaral mo para makapag-concentrate ka. Oo nga po eh. Sabay matipid na ngumiti siya sa tito niya. Gusto sana niyang magtanong kung nasaan si Cyril, pero nahihiya siya sa mga ito. Iba na kasi noong mga bata pa sila. Kaya pa niyang magtanong at pwede pa niyang kulitin si Cyril. Ngayon ay hindi na, lalo pat dalaga na siya. Nahihiya na siya sa sasabihin ng mga tao na nakakakilala sa kanila. Gusto kong dumistansya ka sa kanya. Ayokong nakikitang nasasaktan ng kapatid ko ng dahil sa'yo. Paano kung ayaw ko? Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Banta ni Arko sa lalaki. Ang kapatid mong pagsabihan mo. Tutal siya naman ang palaging lumalapit sa akin. Wala naman ako magagawa kung gusto niya akong lapitan. Nakangising sabi ni Cyril sa kausap. Hindi mo lalayuan ng kapatid ko? Pwes, ako ang gagawa ng paraan para lumayo ka sa kanya. Nakangisi ring sabi ni Arko. Kaya agad na napipi ang binatang kausap. Kilala mo akong maglaro, Sai. Patas akong maglaro at hindi mo alam kung anong kaya kong gawin.
Nakangiting sabi ng binata bago iniwan ng binatang kausap. Agad naman na nakasunod si Cyril kay Arko sa loob ng bahay. Say, Arko, nandiyan na pala kayo. Snacks na muna kayo. Ipinagtabi ko kayong dalawa. Nakangiting sabi ni Ara. Kaagad naman na umiwas ng tingin si Cyril nang magtama ang tingin nila ng dalaga. Ma'am, Dad, mauna na ako sa inyo. May pupuntahan pa kasi ako. Pagpapaalam ni Cyril sa kanyang magulang. Say, snacks ka na lang muna bago ka umalis. Yaya pa rin ni Ara sa binata. Thank you pero busog pa kasi ako. Ma'am, Dad, tita, tito, alis na po ako. Tumalikod na kagad si Cyril at lumabas ng bahay. Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan niya at hindi niya alam kung saan na siya pupunta. Hanggang sa napadaan siya sa isang park. Mula noon ay bihira na lang na lumalapit si Cyril kay Ara. Nagtataka naman ng dalaga sa ikinikilos ng lalaki. At nang makita niya ito ay mabilis niya itong hinabol. Say, wait lang! Napapikit si Cyril nang marinig niya ang boses ng dalaga. Mabilis niyang pinakalma ang sarili at hinarap ito ng seryoso. Say, may problema ba tayo? Napapansin ko umiiwas ka na sa akin. May problema ba? Malumanay niyang tanong sa binata. Wala, marami lang ako mga projects na kailangan tapusin kaya pasensya na. Love? Sabay na palingon si Ara at Cyril sa babaeng tumawag sa kanya. Uuwi ka na ba? Pwede ba akong sumabay sa'yo? Nauna na kasing umuwi si kuya, kaya makikisabay na lang sana ako sa'yo. Please? Malambing na ani ng babae sa binata. Sure, pauwi na rin naman ako. Mabilis na kumapit sa braso ni Cyril ang babae at sabay na silang lumabas ng school. Hindi alam ni Ara kung maiiyak ba siya sa nakita niya. Walang sila ng binata pero sobrang apektado siya sa pag-iwas nito sa kanya. At ang pinakamasakit ay ang kasama nitong ibang babae na hindi naman ito ginagawa noon. Babaita, anong mukha yan? Bakit parang sinakluban ka ng langit dyan sa mukha mo? Tanong ni Maylin na kaibigan niya. Ito lang ang tanging kaibigan niya sa kanilang room dahil ito lang nakakaalam kung papaano siyang kaibiganin. Sa madaling salita, mapili sa kaibigan si Ara. Si Cyril na naman, di ba? Di ba sinabi ko na sa'yo na kalimutan mo na siya? Ikaw lang din namang sasaktan pag hindi ka nakinig eh. Alam mo maganda ka at mabait din naman. Sigurado akong maraming magkakagusto sa'yo. Pero alam mo namang siya lang ang gusto ko, May. Ba't hindi mo subukang ibaling sa ibang pagmamahal mo sa kanya? Para kasing sa kanya mo nalang pinapaikot ang mundo mo. Wake up, Belle. Hindi lang siyang lalaki sa mundo. Hello? Napapabuntong hininga na lang si Ara na nakikinig sa kaibigan niya. Ilang araw ka nang malungkot. May problema ka ba, anak? Malumanay na tanong ni Kamya sa anak niya. Wala naman po. Pagod lang po ako sa kaka-review ng mga subjects ko. Malapit na po kasi ang exams namin. Mahinahon niyang sagot sa kanyang ina. Sigurado ka bang wala kang dinaramdam? Paninigurado ni Kamya sa anak niya. Wala po talaga, ma. Matutulog lang po siguro ako ng maaga para gumaan ang pakiramdam ko. Oo sige, ikaw ang bahala. Basta sabihin mo lang sa akin kung may dinaramdam ka. Tumangulang si Ara saka humiga. Ang kanyang ina na rin ang nagsara ng pintuan. Sa nagdaang mga araw ay lalo pang nawawalan ng gana si Ara. Kahit anong gawin niya para pumasok sa utak niya mga subjects niya, ay hindi niya talaga magawa. Ara, ano to? Bumagsak ka sa 3 subjects mo? Ano bang ginagawa mo? Bakit umabot ka sa ganito? Batid sa boses ni Clinton ang pagkadismaya sa anak niya. Nakayuko lang si Ara habang unti-unting pumapatak ang mga luha niya. I'm sorry po, Dad. Yun lang ang nasabi ni Ara. Pagod siyang tumayo't iniwan ng mga magulang niyang nakatingin lang sa kanya. Alam niya ba, bagsak daw si Ara. Talaga? Di ba matalino yun? O kaya binabayaran yun ng magulang niya mga teachers para pumasa lang siya. Nakakahiya naman. Humanga pa naman ako sa kanya noon. Dinig ni Cyril ang usap-usapan sa buong campus tungkol sa pagbagsak ni Ara. Love, here! Kumakaway-kaway si Astra kay Cyril. Nang makita siya nito, kaagad naman niya itong pinuntahan. Good morning! Sabay halik ni Astra sa labi ng nobyo niya. Pero umiwas si Cyril kaya sa pisngi niya tumama ang halik nito. Hey, what's wrong?
Nagtatakang tanong ng babae sa kanya. Wala, may problema lang. Anong problema? Baka may maitulong ako sa'yo. Tanong niya ulit. Hindi na kailangan. Let's go. Ihahatid na kita sa inyo. Mabilis naman na kumapit si Astra sa braso ng binata. Isang buwan nang may relasyon si Cyril at Astra, kaya napapadalas na magkasamang dalawa. Hindi ka babagsak ng walang dahilan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Pamimilit ni Arco sa kapatid. Bakit ba napaka-big deal sa inyong pagbagsak ko? Pwede naman akong bumawi sa susunod na eksama. Tumaas na ang boses ni Ara. Ara? Tumaas na ang boses ni Arco dahil sa pagtaas din ng boses ni Ara sa kapatid niya. I'm sorry. Hinging sorry ni Arco. Umiiyak lang si Ara na nakayuko. Ang sakit eh. Sobrang sakit. Nasasaktan ako kahit wala namang kami. Umiiyak nang sabi ni Ara. Naihilamos na lang ni Arco ang kanyang dalawang kamay sa kanyang muka. Stepsister niya lang si Ara. Pero ayaw niyang nakikita itong umiiyak dahil lang sa lalaki. Sa tingin mo ba makukuha mo ang siraulong yun kung iiyak ka na lang? Agad na patigil sa pag-iyak si Ara dahil sa narinig mula sa kapatid. Huwag kang umiyak dahil lang sa lalaking yun. Hindi siya kawalan sa'yo. Marami pang lalaki ang hahabol sa'yo. Hindi lang nag-iisa si Cyril. Marami pang lalaki sa mundo. Pangangaral ni Arco sa kapatid niya. Mas matanda ng ilang buwan si Ara kay Arco. Pero mas matured mag-isip si Arco kay Ara. Kaya minsan napagkakamalang panganay si Arco. Dahil sa sinabi ng kapatid, ay may napagtanto si Ara sa sarili niya. Hilaw na napangiti ito. Masyado ko na bang kinakawawang sarili ko dahil sa kanya? Mahina niyang tanong sa sarili niya nang mag-isa na lamang siya sa kwarto dahil lumabas na ang kapatid niya. Pagbalik sa pasukan ay maaga nang gumising si Ara at naghanda sa pagpasok niya. Nasa hapag na sila nang magsalita siya. Babawiin ko pong naibagsak kong subjects lahat, Dad. Huwag na po kayong magalit sa akin. Mahina niyang sabi sa kanyang daddy at sa kanyang ina. Nagkatingin na naman kaagad si Camia at Clinton dahil sa narinig. Good. Pero sa susunod na taon ay sa ibang bansa ka na mag-aral. Kasama ang kapatid mo. Tumangulang si Ara at hindi na nagkomento. Mas mabuti na rin siguro yun para makalimutan na niya si Cyril. Yun kaagad ang pumasok sa isip niya. Pareho namang nakangiti si Camia at Clinton. Unang pagkakataon kasi na hindi tumutol si Ara na sa ibang bansa mag-aaral. Babaita. Tawag ni Maylin kay Ara. Aba, ang blooming ah. Anong meron? Parang iba yata ang Ara na nakilala ko ngayon ah. Nakangiting sabi ni Maylin. O bakit? Ano bang meron? Wala naman, diba? Eto pa rin naman ako. Hi Ara, pwede bang makisabay? Sabi ng isa nilang kaklase. Sure, why not? Kaagad niyang sagot sa lalaki. Si Maylin naman ay nagtataka sa ikinikilos ng kaibigan niya. Pero hindi na lang niya ito binigyan ng pansin. Masayang nakikipagtawanan si Ara sa kaklase niya nang madaanan siya ni Cyril. Kung noon ay hinahabol niya si Cyril pag nakita, ngayon ay parang wala na lang ito sa kanya. At nakatuon lang ang atensyon niya sa lalaking kausap. Love, malapit ng second month sa rin natin. Sa tingin mo saan kaya magandang mapasyalan natin? Tanong ni Astra sa binata. Pero sa halip na sagutin ng nobya niya, ay natuon ang atensyon niya sa dalawang taong masayang kumakain sa kabilang mesa. Salamat, Roda. Kahit papano nababawasan ang lungkot ko dahil sa ingay mong kasama. Nakangiting sabi ni Ara sa binatang kasama sa pagkain. Si Maylin kasi ay hindi pumasok, kaya dalawa lang sila ngayon. Asus, wala yun. Sulit-sulitin na lang natin na magkasama pa tayo. Dahil ilang buwan na lang ang natitira, hindi na kita makakasama. Nakangiti bagamat malungkot na ani ng binata. Huwag ka nang malungkot. Babalik din naman ako dito pagkatapos ng ilang taon at sana sa pagbabalik ko nandiyan ka pa rin na kaibigan ko. Oo naman, ano ka ba? Nagtagal pa ang pag-uusap ng dalawa. Saka sila nagpasyang bumalik sa classroom nila. Mabilis na lumipas sa mga araw. Katulad ng pangako ni Ara sa kanyang magulang at kapatid, ay bumawi siya sa susunod na exams at ipinasa ito. Pansamantala niyang iwinaglit sa isip niya si Cyril para makapag-focus sa exams at nagtagumpay naman siya.
Wow! Congrats Ara, ang galing mo talaga ah. Pinatunayan mong hindi mo binabayaran ng mga teachers para makapasa ka. I'm so proud of you, babaita. Nakangiting sabi ni Maylene. Thank you, babaita. Ayoko lang na mapahiya sila mami at daddy dahil sa akin. Gusto kong makita na proud sila sa akin. Kamusta naman yung puso mo? Tipid lang nang umiti si Ara kay Maylene. Eto, masakit pa rin pero kaya ko naman to. Para sa pangarap ng magulang ko para sa akin. Malumanay niyang sabi sa kaibigan. Naalala pa niyang sinabi na binata sa kanya nung nakausap niya ito ng masinsinan. Alam kong malaki ang gusto mo sa akin. Noon ko pa alam na may lihim kang pagtingin sa akin. Pero wala akong nararamdaman sa iyo, Ara. Kalimutan mo ko dahil may mahal na akong iba. At si Astra yun. Kahit kailan hindi ka makakahigit sa kanya. Ang mga salitang binitawan ni Cyril ang dahilan kung bakit bumagsak si Ara. Ang mga salita din niya ang nagpabangon at nagpagising sa kanya sa katotohanan na kahit kailan ay hindi magiging sila. Matapos ang last semester ni Ara sa second year ay tuluyan na siyang lumipad papuntang ibang bansa kasama ang kapatid niyang si Arco para doon na ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Unang klase pa lang ni Ara ay nahihirapan na siyang mag-adjust sa mga kaklase niya. Lalo pa at kahit isa, wala man lang siyang kakilala. Oh, how was your day in your new school? Tanong ni Arco sa kapatid niya nang makauwi na ito. Bumuntong hininga muna si Ara bago sumagot dito. Nahihirapan ako mag-adjust pero magiging okay din sigurong lahat soon. Mahinahon niyang sagot sa kapatid. Kamusta ka naman? Naiisip mo pa rin ba siya? Huwag niyo na kasing ipaalala pa sa akin ang tungkol sa kanya. Kung maaari nga wag na muna natin siyang isali sa usapan natin. Gusto ko nang makamove on, kaya please? Okay. Basta alagaan mong sarili mo palagi. Tandaan mong wala ako sa tabi mo palagi. Paalala ng lalaki sa kanya. Thank you. Tumangulang si Arco bago siya nito iniwan sa sala. Kaya pumunta na lang din siya sa kwarto niya. Habang nakaupo ay hinalungkat ni Ara ang isa pa niyang bag na hindi pa niya nabubuksan. At habang abala siya sa paghahalungkat, ay biglang may nahulog sa mga gamit niya. Andito ka lang pala nakalagay. Matagal din kitang hinanap Pero ngayon lang kita nakita. May diary. Nakangiting hinaplos ni Ara ang diary niya at unti-unti itong binuksan. Sa diary na yun nakasulat ang damdamin niya kay Cyril mula pa noon. At hanggang sa mga oras na yon. Mapait pa siyang nakangiti nang makitang ilan sa mga pictures nila na binata na sinadya niyang doon ilagay. Matapos niyang tignan ng kanyang diary, ay ibinalik na niya ito kung saan niya ito nakuha. Mahal kita, at kahit kailan hindi kita makakalimutan, Cyril. Mahinang bulong ni Ara sa sarili niya. Sa paglipas sa mga araw, naging mga buwan, at naging mga taon. At sa wakas ay natupad na rin ni Ara ang pangarap niya. Sa ilang taon na ginugol niya ang atensyon niya sa pag-aaral. Ngayon ang araw na magtatapos na siya bilang isang business administration graduate na noon pa'y pangarap na ng ama niya para sa kanya. Kahit wala ang magulang niya, umakyat pa rin sa stage si Ara para tanggapin ang diploma niya. Congrats sis! I'm so proud of you! Nakangiting bati ni Arco sa kapatid niya. At thank you sa'yo, malaki ang naitulong mo para maabot kong pangarap ko. Late na ba kami? Sabay na napalingon ng dalawa nang marinig ang boses ng kanilang ina. Mama! Gustong maiyak ni Ara habang yakap ang kanyang ina at ama. Akala ko po hindi na kayo darating. Naiiyak niyang sabi sa magulang. Pwede ba naman yun? At saka namimiss ka na namin ang daddy mo kaya kami pumunta rito. Bakit hindi ba sinabi ni Arco sa'yo na darating kami? Agad na napatingin si Ara sa kapatid na nagkibit-balikat lang sa kanya. Surprise! Nakangiting sabi ni Arco. Sira ka talaga. Mahina niyang hinampas ang kapatid sa balikat na ikinatawa lang nito. Let's go. Nagpa-reserve na ako sa restaurant para doon tayo mag-celebrate ng graduation mo. Nakangiting sabi ni Clinton sa anak niya. Kaagad naman na umalis na sila para mag-celebrate. Oh, ano ng plano mo ngayon? Tanong ni Clinton sa anak niya. Kasalukuyan na silang nasa kanilang bahay. Dad, pwede ba akong magtrabaho sa kumpanya natin? Sure, why not? Anong gusto mong posisyon?
Matamis nang ngumiti si Ara sa kanyang ama. Gusto ko pa magtrabaho na magsisimula sa pinakamababa na posisyon, Dad. Saka ako na po gagamitin ang kurso ko. Gusto ko muna magkaroon ng experience. Walang problema sa akin. Ikaw, son, ano bang plano mo? Sasama na rin po ako sa inyo. Mabilis na sagot ni Argo sa ama. Excited na rin ako umuwi sa atin eh. Nakangiting sabi nito. Okay, yun na lang ang nasabi ni Clinton habang si Ara ay panayang yakap sa kanyang ina. Sa ilang taon na nawala siya sa tabi ng ina, ay kulang ang isang araw para sa kanya para maibsan ang pangungulila niya sa kanyang magulang. Mabilis lang na lumipas sa mga araw. Lumapag na ang eroplano na sinasakyan nila sa Ninoy International Airport. Finally, I'm home! Nakangiting sabi ni Ara habang nililipad ng hangin ng mahaba niyang buhok. Let's go! Ako na magdadala ng maleta mo, sis. Presenta ni Argo sa kapatid. Kaagad naman ibinigay ni Ara ang maleta sa kapatid niya at sumunod na dito. Welcome home, senyorita, senyorito. Bati ng mga katulong sa kanila nang makarating na sila sa bahay. Salamat sa inyo. Ang mga katulong nang nagdala ng mga gamit nila at dumiretso na ang mga ito sa sala. Finally, I'm here. I miss this house. Nakangiting sabi ni Ara habang inililibot ang tingin sa buong bahay. Magpahinga na muna kayo. Ipapatawag ko na lang kayo kapag kakain na. Sige po. Nagpaalam na si Ara na aakyat na. Samantalang si Argo ay nagpaalam sa kanyang magulang na aalis muna dahil maimportante lang siyang pupuntahan. Kararating lang natin. Ayaw mo bang magpahinga na lang muna? Pigil ni Clinton sa anak niya. Pagod ako, Dad, but kailangan ko muna siyang puntahan. Kaagad na unawaan ni Clinton ang anak niya. Kaya pinabayaan na lang niya ito sa gusto nitong gawin. Day! OMG! Hindi ako makapaniwalang nandito ka na nga. Excited na excited si Maylene nang makita ang kaibigan niya sa video call nila. Oh, kamusta ka na? Ang tagal nating hindi nagkita. Naku, okay lang ako, babaita. Ikaw ang kamusta? Gosh, mas lalo ka pang gumanda ngayon ah. Puri ni Maylene sa kanya. Ikaw talaga, ikaw din naman ah. Pero iba pa rin yung sayo. Naku, siguradong marami na naman na magkakandara pa sayo. Lalo na si Cyril pag nakita ka nun. Sigurado akong tutulo ang laway nun sa kakatingin sayo. Agad na natigilan si Ara nang marinig ang pangalan ng matagal na niyang ibinaon sa limot. Ay, sorry, nakalimutan ko. Nag-peace sign pa si Maylene sa kaibigan. Okay lang, ano ka ba? Nabigla lang ako. Dahil matagal-tagal ko na rin kasing hindi naririnig ang pangalan niya. Talaga, okay lang. Pero alam mo, Day, naghiwalay na si Astra at Cyril matagal na. Bakit naman? Di ba mahal na mahal nilang isa't isa? Lalo na si Cyril. Ewan, bastang alam ko masyado raw seloso si Astra. Kahit sino na lang daw pinagseselosa niya. Kaya iyon. Kibit balikat na sabi ni Maylene. Nagtagal pa ng ilang oras ang pag-uusap ng dalawa bago sila nagpaalam sa isa't isa. Kinapa ni Ara ang dibdib kung anong nararamdaman nito nang mabanggit ang pangalan ni Cyril. Pero napangiti na lang siya na kahit papaano ay wala na siyang nararamdaman na sakit. Ayaw mo bang magpahinga na muna? Tanong ni Kamya sa anak niya nang sabihin itong gusto na niyang mag-umpisa sa pagtatrabaho. Mas mabuti yung maaga akong pumasok, ma, para marami pa akong matutunan sa loob. At Dad, pwede bang humingi ng pabor? Sure, what is it, Iha? Kung pwede sana, ayokong may makakaalam na anak mo ko. Gusto kong pakisamahan ako ng mga kasama ko bilang ako, hindi yung bilang anak mo ko. Mahinahon na sabi ni Ara. Napangiti naman si Clinton at Kamya sa naging desisyon ng anak nila. Kinabukasan ay nakaprepare na ang mga requirements ni Ara. Naka-formal attire na rin siya para sa job interview niya. Nauna ng ama niya sa kanya sa kumpanya. Iba rin na mag-i-interview sa kanya. Wala kasing nakakakita pa kay Ara mula pa noon dahil hindi naman ugali ni Clinton na ipakilala sa publiko ang mga anak niya. Para na rin sa kanilang safety. May ID po kayo, ma'am? Magalang na tanong ng guard. Kaagad namang ipinakita ni Ara ang ID niya. Dala niya ang apelido ng kanyang ina kaya hindi siya makikilala ng mga ito. Pwede na po kayong pumasok, ma'am. Magalang na sabi ng guard. Salamat po. Naglakad papasok sa loob si Ara.
Kaagad din naman siyang nagtanong kung saan ang opisina ng boss nila na kaagad namang itinuro kung saan ang opisina ni Clinton. Sir, meron na pong mga aplikante sa labas. Balita ng sekretarya ni Clinton sa kanya. Okay, sabihin mo kay Mark na siya na ang bahalang mag-interview sa mga aplikante. Copy, sir. Kaagad nang umalis ang sekretarya ni Clinton habang siya'y bumalik na sa trabaho niya. Hindi pa man nai-interview ay kinakabog na ng husto ang dibdib ni Ara. Kahit sa kanilang kumpanya na yon, ay ramdam pa rin niya ang kaba. Ganito pala yung pakiramdam pag nag-a-apply ka. Sobrang nakaka-nervyos naman kung tatanggapin ka ba nila o hindi. Mahinang bulong ni Ara sa sarili niya. Hindi nagtagal ay isa-isa na silang tinawag. Kahit kinakabahan ay kinaya niyang lahat para sa kagustuhan niyang makapasok bilang isang clerk sa kumpanya ng kanyang ama. Matapos ang interview, masayang lumabas ng opisina si Ara dahil tanggap kaagad siya. Masaya niyang nilisan ng kumpanya at dahil sa saya niya ay mabilis niyang kinuha ang cellphone para tawagan San ang kapatid. Pero bigla siyang napahinto na para bang bumunggo siya sa isang pader. Aray ko naman, bakit ba may pader dito? Nakapikit niyang sabi habang hawak ang noo niya. Pero pag angat niya ng tingin, ay seryosong mukha ng isang lalaki ang nakita niya. Nakatulala na nakatitig si Ara sa lalaki. Kahit ang lalaki nagulat nang makita siya. Nako, pasensya na po sir. Hindi ko po sinasadya na bungguin ka. Kaagad na sabi ni Ara nang makabawi siya sa pagkatulala. Pasensya na po ulit. Mabilis na umalis si Ara. At nang makapara ng taxi ay mabilis na sumakay siya rito. Kaagad na nakapa ni Ara ang dibdib niya. Dahil sa sobrang kaba. Sa loob ng ilang taon, hanggang ngayon, ganun pa rin talagang epekto mo sa akin kapag nasa malapit ka. Traidor na puso. Akala ko okay na ako, hindi pa rin pala. Mahina niyang ani sa sarili niya. Samantalang si Cyril, hindi alam kung anong sasabihin niya. Napangiti pa siya nang tawagin siyang sir ni Ara, na para bang hindi siya nito kilala. Ano? Nagkita na kayo? O ino sabi niya? Kinamusta ka ba niya? Hinawakan ka? Ano? Sabihin mo sa akin. Kinikilig na sabi ni Maylin sa kaibigan niya. Tumigil ka nga dyan. Siyempre hindi ako hahawakan nun dahil allergic sa akin yun. Tsaka nagpanggap ako as if hindi ko siya kilala at iniwan ko na siya kagad. Wow naman, Day. Ikaw na ngayon ang umiiwas sa kanya. Natatawang sabi ni Maylin sa kaibigan. Kamusta ka naman ba? Kamusta ang puso mo? Alam kong hanggang ngayon mahal mo pa rin siya, no? Kita ko yan sa mga mata mo. Sabi ni Maylin. Manghuhula ka na pala ngayon ha? Ba't hindi mo ako na-inform? Tumigil ka nga riyan. Kahit ano pang sabihin mo, alam kong hanggang ngayon mahal mo pa rin siya. Napabuntong hininga na lang si Ara. Talagang wala siyang maitatago sa kaibigan niya. Ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon mahal ko pa rin siya. Kahit anong gawin ko, nananatili pa rin siya dito. Turo ni Ara sa dibdib niya. Hello, first love never dies nga ika nga nila, diba? Bahala ka nga. Basta ako maghihintay ako kung anong mangyayari sa inyong dalawa. Kinikilig na sabi ni Maylin sa kaibigan niya. Sira, yun na lang ang nasabi ni Ara sa kaibigan niya. Cyril, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Mag-usap naman tayo. Please? Sorry na. Mahal na mahal kita eh. Gagawin kong lahat ng gusto mo basta bumalik ka lang sa akin. Please? Pakiusap ni Astra sa binata. I'm sorry, pero sapat na ang nakita ko at hindi mo na kailangan pang magpaliwanag sa akin. Matagal ko nang tinapos ang lahat sa atin. Minahal kita ng buo. Pinaglaban pa nga kita sa magulang ko kahit hindi ka nila gusto. Pero hindi ko alam na hindi pa pala sapat ang lahat ng yun para sa'yo. Dahil niloko mo pa rin ako. Kaya sa tingin mo ba makikipagbalikan pa ako sa'yo pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin? Hindi na nakapagsalita pa si Astra. Para siyang sinuntok ng paulit-ulit dahil sa sakit. Hindi ko hahayaan na makuha ka ng iba, Cyril. Sa akin ka lang. At gagawin kong lahat maging akin ka lang ulit. Kung nakaya kitang kunin kay Ara nun, makakaya din kitang kunin ngayon sa ikalawang pagkakataon. Pangako ni Astra sa sarili niya. Kinabukasan ay maagang gumising si Ara. Excited na siyang pumasok sa trabaho niya. At tulad ng nakasanayan niya,
ay nakataksi lang siya papuntang kumpanya. Good morning po, Manong Guard. Masayang bati ni Ara sa gwardya. Good morning, ma'am. Pasok na po kayo. Nakangiting sabi ng guard kay Ara. Nagtataka naman si Ara sa kilos ng guard kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Pero pinabayaan na lang niya. Kaagad na dumiretso si Ara sa mesa niya at kaagad na inumpisahan ang trabaho niya. Mabilis lang na lumipas sa mga araw at naging buwan. Naging masaya naman si Ara sa trabaho niya. Meron din siyang kaibigan pero hindi lahat dahil marami naman ang ayaw din sa kanya. Andito na naman siya at may dala pang bulaklak. Tili ng mga kasama ni Ara. Agad namang napalingon siya sa kung sinong tinutukoy ng mga ito. What the heck? Anong ginagawa niya rito? Kaagad na tanong ni Ara sa sarili niya. Hello miss, flowers for you. Kaagad na sabi ng lalaki nang makarating sa kinaroroonan ni Ara. Inirapan naman kaagad ng dalaga ang lalaki at hindi ito pinansin. Pwede ba, Rocco? Huwag ka na kasing manligaw sa babaeng yan. Di hamak naman na mas maganda ako dyan. Sabi ng isang katrabaho ni Ara na inggit sa kanya. Oo nga naman, Rocco. At saka pasensya ka na ha. Ayoko kasi sa lalaking mayabang. Mas maganda siguro kung kay Mila ka manligaw. For sure bagay kayong dalawa. Parehas kayong mayabang. Hindi na napigilan pa ni Ara na magtaray sa lalaki at sa katrabaho niya. Hintik kang babae ka? Akmang sasampalin sana ni Mila si Ara nang may pumigil sa kamay niya. Huwag mong subukan na ilapat yung kamay mo sa pisngi niya. Kung ayaw mong bukas, wala ka nang babalikan pang trabaho. Malamig na sabi ng lalaki kay Mila bago binitawan ng kamay ng dalaga. Hindi naman nakagalaw ang dalaga sa ginawa ni Cyril. Maging si Rocco ay hindi rin nakagalaw sa kinatatayuan niya. Kilala niya kasing lalaking pumigil kay Mila na sampalin si Ara. Mabilis na nahila ni Cyril si Ara palabas sa kanyang inuupuan at dinala sa labas. Ano ba? Ba't nangihila ka? Nagpupumiglas si Ara sa pagkakahawak ni Cyril sa kanya. Bakit hinahayaan mong tratuhin ka ng mga yun ng ganun-ganun lang sa sarili niyong kumpanya? Galit na sabi ni Cyril sa dalaga. Pagak na natawa si Ara sa inasta ng binata. At ano namang karapatan mo para pagsabihan ako ng ganyan? Sino ka ba sa akala mo? Galit din na sabi ni Ara sa binata. Kaagad naman na natigilan si Cyril dahil sa sinabi ng dalaga at tila nakalimutan niyang nasaktan niya ito noon. Ano? Hindi ka makapagsalita no? Napagtanto mo na ba na wala kang karapatan sa akin? Inis na sabi ni Ara bago iniwan ng lalaki. Pero hindi pa man siya nakakapasok sa pinto nang magsalita ulit si Cyril. I'm sorry sa nagawa ko sa iyo noon. Gusto ko lang bumawi sa iyo ngayon. Si Ara naman ang natigilan sa narinig niya. Gusto pa sana niyang ngisihan ng lalaki sa sinabi nito pero wala na si Cyril sa kinatatayuan nito. Ang bilis naman niyang nawala. Mahinang sabi ni Ara. Inilibot pa niyang paningin pero wala na talaga doon ang lalaki. Kaya bumalik na lang siya sa loob. Habang si Cyril ay tahimik lang na nakasandal sa pinagtataguan niya. Oh, nandito na palang malandi. Nangungut siyang sabi ni Mila kay Ara. Hindi na sana papatulan ng dalaga ang kasama. Pero bigla na lang nagdilim ang paningin niya sa dalaga. At bago pa man nakahulma si Mila, ay mabilis na siyang nahawakan ni Ara at pinagsasampal ito sa mukha. Anong nangyayari dito? Ang malakas na boses ni Clinton ang nagpatigil kay Ara sa pagsampal kay Mila. Sir siya po ang nauna. Sinabunutan niya po ako eh. Hindi pa nga siya nakontento, pinagsasampal pa niya ako. Umiiyak na sabi ni Mila habang nakaharap kay Clinton. Siyang nauna, gumanti lang ako. Mahinang sabi ni Ara sa kanyang ama. Magsibalik kayo sa mga trabaho niyo. At ikaw, sumama ka sa akin sa opisina ko. Matigas na sabi ni Clinton kay Ara. Lihim namang napangiti si Mila dahil kita niyang pagkalungkot sa mukha ni Ara. Buti nga sa'yo. Buting at paaalisin ka na rito. Bulong ni Mila na rinig naman ni Ara. Pagkapasok ni Ara sa opisina ng ama niya, ay kaagad na pinaupo siya ni Clinton. How are you? Hindi ka ba nasaktan? Kaagad na tanong ni Clinton sa anak niya. Napabuntong hininga na lang ng malalim si Ara. Akala niya pagagalitan na siya ng kanyang ama. Kaya mo pa ba? Sabihin mo sa akin kung hindi mo na kaya. Mahinahong sabi ng ama niya.
I'm okay, Dad. Pero pwede bang humingi ng pabor? Sure, Iha. Ano bang klaseng pabor yan? Kung pwede sana, huwag mo nalang sisantihin si Mila. Agad natigilan si Clinton kung bakit nalaman ng anak niya ang plano niya. Pero ginawang kanya ng hindi maganda at ininsulto kanya. At hindi ko matatanggap yun. Kaya kung ayaw mong sisantihin ko siya, huwag mo akong pigilan na isuspindi siya ng 2 linggo. Walang ibang nagawa si Ara kung hindi ang sumunod sa gusto ng kanyang ama. Halos manlumos si Mila na makausap niya si Clinton sa loob ng opisina nito. Magpasalamat ka't hindi masamang ugali ni Ara at ipinagtanggol ka pa niya. Kahit alam niyang siyang argabyado, mas pinili niya pa rin ang manatili ka rito. Hindi ko ito tolerate ang ganitong klaseng gawain sa kumpanya ko. Kaya isususpindi lang kita ng 2 linggo. Makakalabas ka na. Laglag ang balikat ni Mila nang lumabas mula sa opisina ng amo niya. Matapos ligpitin ang mga gamit niya, ay hindi na siya nag-abala pang kausapin ang mga kasama niya. Dumiretso na siyang lumabas sa kumpanya nang walang lingon-lingon. Hapon na nang lumabas si Ara sa kumpanya. Nakaabang na siya ng taxi nang may humintong sasakyan sa tapat niya. Get in. Malamig na sabi ng lalaki nang makababa ang salamin ng sasakyan. At sino ka para utusan ako? Humakbang si Ara palayo pero nakasunod pa rin sa kanya si Cyril. Inis niyang nilingon ng kotseng nakasunod sa kanya. Mabilis namang lumabas si Cyril sa kotse at nilapitan ng dalaga. Bakit ka ba sunod ng sunod sa akin, ha? Aso ka ba? Ano bang problema mo? Naiinis nang sabi ng dalaga sa binata. I'm hungry. O iyon naman pala, gutom ka naman pala. Ano bang akala mo sa akin? Dinadala kong kaldero nyo kaya mo ko sinusundan? Inis na sabi ni Ara. Pero si Cyril ay nakangiti lang na sumunod sa dalagang humahakbang papalayo sa kanya. Gusto niyang pagtataray nito sa kanya. Kaya sumunod pa rin siya dito at hindi pinapansin ang mga sinabi nito. Malayo-layo nang nalakad nila at wala nang masyadong sasakyan ang dumadaan doon. Huwag kang sumunod sa akin. Bumalik ka na dun sa kotse mo. Naiinis pa rin na sabi ni Ara kay Cyril. Pero paglingon niya ay wala na ang binata sa likod niya. Wow bro, may grasya. At ang ganda pa. Sabi ng isang lalaki sa isang lalaki na nakasalubong niya. Oo nga. At tsak na masarap to bro. Tignan mo. Kaagad na hintatakutan si Ara dahil sa mga narinig niya. Ay miss, ang ganda mo naman. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Mabilis na tinapik ni Ara ang kamay ng lalaki nang hahawakan sana siya nito. Aba, matapang ka. Tumakbo ng mabilis si Ara pero nahawakan pa rin siya ng isang lalaki. Bitawan niyo ako! Ano ko ba? Nagpupumiglas na sabi ni Ara. Pero malakas ang lalaki. Kaya hindi makawala si Ara sa pagkakahawak nito sa kanya. Huwag ka nang pumalag miss. Huwag ka mag-alala. Makikisaya ka lang sa amin. Tapos pauuwiin ka na namin. Diba mga bro? Tama siya miss. Kaya sumama ka na lang sa amin nang hindi ka na masaktan pa. Daddy! Cyril! Tulungan niyo ako please. Umiiyak na sabi ni Ara. Lalo pa siyang naiyak nang tuluyan ng dumilim ang paligid niya. Tulungan niyo ako please. Sigaw ni Ara pero mabilis siyang nahila ng lalaki at kaagad na nilagyan ng damit ang bibig niya. Para hindi na siya makapagsalita pa. Habang sa hindi kalayuan ay rinig ni Cyril ang sigaw ni Ara. Pero bigla din itong nawala. Kinakabahan na hinanap niya ang dalaga. Alam niyang hindi pa ito nakalalayo. Tuloy ay sinisisi niyang sarili niya kung bakit pa niya ito iniwan at binalikan ng naiwang kotse. Yan! Manahimik ka. Ako na munang mauuna sa kanya pare dahil ako naman ang leader niyo. Pagkatapos ko, kayo naman. Manood na lang muna kayo kung paano ko paligayahin ang babaeng to. Nakangising sabi ng lalaki. Napasigaw si Ara nang biglang punitin ng lalaki ang suot niyang blouse. Umagos din ang masagana niyang luha. Hindi siya makawala sa lalaki dahil ang dalawang kamay niya ay hawak ng 2 pang lalaki. Akmang hahalikan na sana ng lalaki si Ara sa leeg nang magring ang cellphone nito. Lihim na nagpasalamat si Ara nang mag-ingay ang cellphone niya. Patayin mo na bro, baka may makarinig pa sa atin. Utos ng lalaki sa isa pang lalaki. Nang pakawalan ng lalaki ang kamay niya ay mabilis niyang kinagat ang kamay ng isa pang lalaki at kaagad na tinadyakan ang harapan ng lalaki na nasa harapan niya. Mabilis na tumakbo si Ara. Hindi niya alam kung saan siya dadaan
Ang tanging gusto lamang niya ay makalayo sa mga lalaki. Hanapin niyo, di pa'y nakakalayo. Utos ng isang lalaki. Halos mawala ng hininga si Ara nang may biglang humila sa kanya. Sisigaw na sana siya nang takpan ng lalaki ang bibig niya para hindi siya makagawa ng ingay. Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ng mga yun. Mahinang sabi ng lalaki. Umiiyak na niyakap ni Ara ang lalaki dahil sa takot. I'm sorry. I'm sorry kung iniwan kita. Hindi ko naman kasi alam na itong mangyayari. Sorry dahil sa akin. Muntik ka pang mapahamak. Niyakap ni Cyril ang dalaga dahil nanginginig ang katawan nito. Saka pa lang niya napagtanto na napunit na palang damit ng dalaga. Mabilis niyang hinubad ang suot niyang coat at pinasuot sa nanginginig na dalaga. Nakaramdam ng ginhawa si Ara nang may dumating na mga pulis at kaagad na hinabol ang tatlong lalaki na nagtangkang gahasain siya. Kaagad na sinuntok ni Arko sa mukha si Cyril nang malaman ang nangyari sa kapatid niya. Hindi naman ang laban si Cyril dahil aminado naman siyang kasalanan niya ang nangyari. Huwag ka na ulit magpapakita sa kapatid ko dahil kung hindi, ako mismong papatay sa'yo. Banta ni Arko sa binata. Son, huminahon ka. Huwag dito. Ang abogado na natin ang bahalang magsampa ng kaso sa tatlong lalaki na yon. Mabuti na lang at nakinig si Arko sa kanyang ama. Hindi na niya nabantayan pa ang kapatid dahil may importante rin siyang ginagawa sa mga nakalipas na araw. Ilang araw nang nakakaraan mula nang nangyari ang muntik ng pagkakagahasa kay Ara. Ilang araw na rin na hindi nila nakakausap ng mabuti si Ara dahil takot ito kapag may lumalapit sa kanya. At nagpatingin na rin siya sa kanilang personal doctor at binigyan ng gamot pampakalma. Pero ganun pa rin siya. Nakahanda ng mga gamit namin, ma'am. Bukas kailangan na naming umalis. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Sa tingin ko makakabuti sa kanyang gagawin natin. Pag hindi na bumalik ang trauma niya, pwede na natin siyang ibalik rito. Napabuntong hininga si Clinton habang nakatingin sa anak niyang tulog pa rin dahil sa ininom nitong gamot. Say, huwag mo kong iwan. Please. Umiiyak na sabi ni Ara. Agad na nagkatinginan si Arko at Clinton. Maging si Kami ay napatingin sa anak niyang mahigpit na nakayakap sa unan. Na animoy, ito ang lalaking binabanggit. Kailan mo ba ako matututunang mahalin? Mahal na mahal kita. Matapos sabihin yun ay nakatulog ulit si Ara. Nasasaktan na nakatingin si Kami sa anak niya. Gusto niya itong yakapin pero pinigilan siya ni Clinton. Habang si Arko naman na may higpit na naikuyom ang kamao niya. Ayaw niyang nakikita ang kapatid niya na nagkakaganito. Pero eto siya ngayon. Parang gusto na lang niyang pumatay ng tao para maibalik sa dati ang kapatid niya. Sa tingin niyo ba makakatulong si Cyril sa paggaling niya? Noon pa natin alam kung gaano niya kamahal ang lalaking yun. Pero iba ang gusto ni Cyril at hindi natin siya pwedeng gipitin para lang pumayag sa gusto natin. Sabi ni Clinton sa dalawang kausap. Ako na lang ang bahalang kumausap sa kanya. Presenta ni Arko. Wala siyang hindi kayang gawin basta para sa kapatid niya. Ma-pride si Arko pero pagdating sa kapatid niya ay kaya niyang ibaba ang lahat para lamang maging masayang nag-iisa niyang kapatid. Ganun niya ito kamahal. Anong pag-uusapan natin? Seryosong tanong ni Cyril kay Arko. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Diretsuhin mo na ako. Naiinip na sabi ni Cyril. Kailangan ka ng kapatid ko. Ikaw palaging tinatawag niya kapag ina-attack siya ng trauma. Bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Wala akong balak na sabihin sa iyong ganap sa buhay namin. Pero naghihirap siya ngayon at gusto ko siyang tulungan. Kung maipapangako mong hindi mo siya iiwan. Let's go. Putol ni Cyril sasabihin pa sana ng binata. Nagpatiunan nang naglakad si Cyril. Nakasunod naman si Arko sa kanya. Sobra ang pag-aalala niya sa dalaga. Pero hindi niya ito malapitan dahil sa pinababantayan namang ito ang buong bahay nila. Dumating sa bahay nila Ara si Cyril. Kaagad naman siyang sinalubong ng mag-asawa. Hihingin ko lang po ang permiso niyo. Kahit binigyan na ako ng permiso ni Arko. Mahinahong sabi ni Cyril sa mag-asawa. Kung ikaw ang makakapagpabalik sa kanya sa normal, bakit hindi? Pero alam ba ito ng magulang mo? Tanong ni Clinton. Hindi nila alam at kung maaari, huwag niyo na lang munang sabihin sa kanila. Pakiusap din ni Cyril. Tumango na lang si Clinton. Si Kamia naman ang siyang naghatid kay Cyril sa kwarto ni Ara.
Ikaw na munang bahala sa kanya. Kung may kailangan ka, nasa baba lang kami. Salamat po sa tiwala, tita. Tumangulang si Kamya at iniwan na niyang binata sa loob ng kwarto ng anak niya. Namumula ang mga mata ni Cyril na nakatingin sa dalagang nakayuko habang yakap ang dalawa niyang tuhod. Sobrang awang nararamdaman niya sa dalaga at sinisisi ang sarili kung bakit ito nangyari sa kanya. Arabel. Unti-unting nag-angat si Ara ng tingin nang may malambing na boses ang tumawag sa pangalan niya. How are you? I missed you. Kaagad na yumakap si Ara sa liig ni Cyril ng mahigpit habang si Cyril naman ay napangiti nang yumakap sa kanya ang dalaga. I'm so sorry kung dahil sa akin kaya ka nagkaroon ng trauma hanggang ngayon. Paghingi ng tawad ni Cyril sa dalaga. I promise, I'll never leave you again. Bulong niya sa tenga ng dalaga. Walang tugon ng dalaga. Nakayakap lamang siya kay Cyril na animoy safe siya pag ito ang kasama niya. Sa nakalipas na mga araw ay naging maayos si Ara, lalo na kapag kasama niya si Cyril. Lumalabas na rin siya ng bahay kasama ito. Pero may mga tauhan pa rin si Clinton na nakasunod sa kanila para bantayan ang dalaga. Sa tuwing nananaginip si Ara ng tungkol sa nangyari sa kanila ni Cyril ng mga bata pa sila, ay kaagad na nakakaresponde si Cyril para kumalma ito. Malaki ang ibinibigay na tiwala ni Kami at Clinton sa binata, kaya't hinahayaan na lang nilang doon ito matulog sa loob ng kwarto ng dalaga. Sa sofa natutulog si Cyril habang si Ara naman ay sa kama. Gusto mo bang kumain ito? Turo ni Cyril sa mga tusok-tusok at barbecue. Hindi ko pa natitikman ng mga iyan. Masarap to. Alika, maupo ka muna rito. Ako nang bibili para sa'yo. Malumanay na sabi ni Cyril sa dalaga. Isaw, gusto mong kumain? Ngumiti lang si Ara at tumango kay Cyril. Naupo sa isang mahabang upuan ng dalawa habang panay ang subo ni Ara sa binili ng binata. Ang kalat mong kumain. Puna ni Cyril sa dalaga sabay punas ng daliri niya sa gilid ng labi nito. Para namang kinoryente ang dalaga nang lumapat sa gilid ng labi niya ang daliri ng binata. Hindi kagad nakagalaw ang dalaga dahil sa ginawa ng binata. Ramdam niya ang pag-init ng pisngi niya at ang kabog ng dibdib niya ay nagsimula na naman. Kahit parang kinokuryente, pilit pa rin ngumiti si Ara. Thank you. So siya pala. Siya palang dahilan kaya ayaw mo na makipagbalikan sa akin. Dahil pala sa babaeng to. Ang kapal naman ng mukha mo para akitin ng boyfriend ko. Malandi ka talaga kahit noon pa man. Galit na sigaw ni Astra kay Ara. Lahat ng mga taong nasa park ay napatingin na sa kanila. Astra, stop! Sigaw ni Cyril sa dalaga. Kaya agad napatahimik ang dalaga habang hindi makapaniwala sa sinabi ng binata. At kinakampihan mo ng babaeng yan ngayon? Bakit? Ano bang pinakain ng babaeng yan at nautukan niya? Ha? Hindi na nagpapigil pa si Astra sa binata. Si Ara naman ay walang kibo na nakikinig lang kay Astra. Stop this nonsense, Astra. You're not my girlfriend anymore. Kaya wala kang karapatan na insultuhin ang kung sino mang kasama ko ngayon. Lalong-lalong wala kang karapatan na husgahan siya. Hindi mo alam kung sino't ano si Ara. Really? Paano hindi? Alam ko kung sino siya. Diba isa lang naman siyang gold digger, mga agaw, malandi at... Hindi na naituloy pa ni Astra ang sasabihin pa sana niya nang pisilin ni Cyril ang bibig niya gamit ang isang kamay nito. Don't you ever insult her because you don't know who she is. And one more thing, Ara is my girlfriend now. And I love her so much. So please stop acting na parang dehado ka. Dahil hindi ako inagaw ni Ara mula sa'yo. Ikaw ang nangagaw sa akin mula sa kanya. At alam mo kung anong ibig kong sabihin. Kaya bago pa ako may magawa sa'yo, umalis ka na. Galit na sabi ni Cyril bago binitawan ang bibig ng dalaga. Kaagad namang napaatras si Astra nang makita ang galit na mga mata ni Cyril. Kaagad na natakot siya sa binata. Kaya mabilis siyang umalis sa harapan nito. Are you okay? Ang kaninang galit na mukha ni Cyril, ngayon ay lumambot na nang makita ang maamong mukha ng dalaga na nakatingin sa kanya. Yung sinabi mo na mahal kita? I'm sorry kung ngayon ko lang to nasabi sa'yo. Mahal kita mula pa noon at hanggang ngayon. Naguguluhang nakatingin si Ara kay Cyril. Paanong mahal mo ko si Astra ang girlfriend mo? At nakalimutan mo ba na sinabi mo sa akin una, mahal mo siya kaya mo ko iniiwasan
I know and I remember that. Huwag tayo dito mag-usap. Ngayon na sigurong tamang panahon para sabihin ko sa iyong totoo. Kaagad na pinatayo ni Cyril si Ara at dinala sa kotse niya. Saan tayo pupunta? Tanong ni Ara ng ibang daan ang tinatahak nila. Sa lugar kung saan ipapaintindi ko sa iyong lahat. Malumanay na sabi ni Cyril sa dalaga. Dinala niyang dalaga sa isang mataas na lugar kung saan kita ang mga malalaking building at ang mga kabahayan sa baba. Wow! Unang salita na lumabas sa bibig ni Ara nang makarating sila sa sinasabing lugar ni Cyril. Alam kong magugustuhan mo rito, kaya dito na kita dinala. Pwede mo na bang sabihin sa akin ang totoo? Pinaupo ni Cyril si Ara at nagsimula na siyang magkwento. Hindi makapaniwala si Ara sa narinig niya mula sa binata. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita kaya ko yun ginawa. Para protektahan ka. Ayokong mawala ka sa akin. I'm so sorry kung sinaktan kita noon. Sana mapatawad mo ko. At kung hindi man, handa kong maghintay kung kailan mo ko mapapatawad. Malumanay na sabi ni Cyril sa dalaga. Saka palang napag-isip-isip ni Ara at pinagdugtong-dugtong ang mga nangyayari sa kanya. At naintindihan na niya ngayon ang lahat. Paano ko naman hindi mapapatawad ang taong walang ibang ginawa, kundi ang protektahan ako? Kahit naman sinaktan mo ko, ikaw at ikaw pa rin naman ang pipiliin ng puso ko dahil first love kita. At hindi yun namamatay. Mahal kita mula noon pa. At hanggang sa pagtanda ko, ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Mahal din kita kaya pinapatawad na kita. Biglang nabuhayin ng dugo si Cyril at kaagad napayakap sa dalaga. Ang tagal kong hinintay ang oras na to, na mayakap at masabi sa iyong totoo kong nararamdaman. I love you so much, Arabel. I love you more, Sai. Hindi na pinigilan pa ni Cyril ang sarili na si Eileen ang mainit na halikan dalaga. Nakaagad namang tinugon ito. At nang parehong kapusin ng hininga, ay saka palang nahiwalay ang labi nila. Niyakap ni Cyril ang dalaga, habang nakasandal naman sa kanyang balikat ang ulo nito. Sana hindi na matapos ang araw na to, mahinang sabi ni Ara habang nakapikit. Nang maramdaman ni Cyril na bumitaw na si Ara sa pagkakahawak sa kamay niya, ay alam na nito kagad na tulog na ang dalaga. Dala na rin sa ininom nitong gamot, kaya basta na lang itong nakakatulog. Umayo siya ng upo, saka iniayos ang dalaga para mabuhat niya ito sa kotse niya. Ang gaan-gaan mo na pala, mahina niyang sabi habang buhat ang kanyang nobya. Pagdating sa kotse ay kaagad niyang inayos ng higa ang dalaga, saka ito kinumutan sa kanyang coat. Alam niyang lalamigin ito dahil sa aircon, kaya hininaan niya na rin ang aircon. Paminsan-minsan ay sinusulya pa ni Cyril ang natutulog na dalaga sa backseat. Ang maamong mukha nito ang nagbibigay ngiti sa kanya. Mula sa bintana ay kita ni Arco ang pagdating ng isang kotse. Pagkababa ng may-ari nun ay binuksan nito ang isa pang pinto at binuhat ang dalaga. Kahit papaano ay nakita na niyang masayang kapatid niya, kaya mapapanatag ng loob niya dahil sarili naman niya ang atupagin niya. Good night, mahinang sabi ni Cyril sabay halik niya sa noo at labi ng nobya bago siya lumabas sa kwarto nito. Sa labas ng pinto ay nakasandal si Arco habang hinihintay ang paglabas ni Cyril, kaya't nagulat ito na makita siya sa labas ng kwarto ni Ara. Can I talk to you? Sure. Sumunod si Cyril kay Arco sa library para doon makapag-usap. Sinabi mo na ba sa kanya? Yeah, and she's my girlfriend now. Mahinahong sabi ni Cyril. Ipauubaya ko na siya sa'yo at wag mo na sana siyang saktan pang muli dahil pag nangyari yun, hindi mo na siya makikita pang muli. Banta ni Arco sa kausap. Thank you. Huwag ka mag-alala. Hindi ko na siya sasaktan ulit. I promise. Mawawala ako ng matagal. Sana sa pagbabalik ko, ganun pa rin kayo kasaya ng kapatid ko. Saan ka pupunta? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Take care of my sister. And don't forget your promise. I will never forget my promise to you. Kinuha ni Cyril ang kanyang wallet at kinuhang maliit na papel na nakatupi doon. Ito ang address niya. Good luck. Sana masuyo mo siya. Sabay alis ni Cyril sa library. Napahinga naman si Arco ng malalim habang nakatingin sa address na nakasulat sa maliit na papel. Wait for me, my lady. What? Saan ka pupunta?
Alam na ba ito ng daddy mo? Gulat na tanong ni Camilla kay Arko na magpaalam na ito sa kanya. Alam na niya ma'am at pumayag na po siya. Pero papaano si Ara? Sigurado nga hanapin ka niya. Si Cyril nang bahalang magsabi kay Ara ma'am. Don't worry, pag may problema pwede niyo pa rin naman akong tawagan. O sige, pero mag-iingat ka doon ha. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo. Mamimiss kita. Thank you ma'am. Humalik muna si Arko sa noo ng ina bago niya ito iniwan. Nakahanda ng lahat ng gamit niya sa pag-alis at hindi na niya hinintay na makauwi pang ama. Kailangan na niyang umalis. Hindi ka ba nag-aalala sa anak mo? Hindi natin alam kung nasa na siya, Han. Baka kung anong mangyari sa kanya doon. Nag-aalalang sabi ni Camilla. Kahit hindi nito tunay na anak si Arko, ay minahal at tinrato niya itong tunay niyang anak. Han, binata ng anak natin. Kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Huwag ka mag-alala. Babalik din dito ang batang yon. Sana nga. Napaiyak si Ara nang malaman na umalis agad ang kapatid niya at hindi man lang ito nagpaalam sa kanya. Ipinagkatiwala kanya sa akin kaya huwag ka na umiyak. Hindi makakapag-concentrate si Arko doon kapag nalaman niyang umiiyak ng dahil sa kanya. Mabilis na pinahid ni Ara ang mga luha niya at tumango kay Cyril. Hindi ako iiyak kapag sinabi mo sa akin kung saan nagpunta ang kapatid ko. Napahinga ng malalim si Cyril bago sinabi sa dalaga kung nasan ito. Alam niyang hindi titigil ang nobya kapag hindi niya sinabi ang lahat dito. Kaya no choice siya kung hindi aminin dito ang totoo. Sa paglipas sa mga araw ay nalaman na rin ni Astra na totoo ang sinabi ni Cyril na girlfriend nito si Ara. Mga hayop kayo. Magbabayad kayong dalawa. Sisiguraduhin kung hindi kayo magiging masaya. Umiiyak na sabi ni Astra habang pinagtatatapuan ang mga gamit niya sa kanyang kwarto. Astra! Ano ba? Hindi ka na ba titigil sa kakatapon ng mga gamit mo dito sa kwarto mo? Galit na sigaw ni Hana nang makapasok siya sa kwarto ng anak niya. Mommy, iniwan na talaga ako ni Cyril, Mom. Nakakita na siya ng ipapalit sa akin. Umiiyak niyang sabi sa kanyang ina. Simula pa lang sinabi ko na sa'yo na wag mong pilitin ang taong ayaw sa'yo. Pero anong ginawa mo? Pinilit mo pa rin siya. Kaya walang ibang masisisi ngayon kung bakit ka nasasaktan kung hindi ikaw lang. Paalala ni Hana sa anak niya. No, Mommy. Mamawiin ko si Cyril. Akin lang siya eh. Mahal niya ako. Pinagsiselos niya lang ako. Yun ang totoo, di ba, Mom? Please sabihin mong oo. Please. Naiiyak na rin na nakatingin si Hana sa anak niya. Alam niya kung gaano nito kamahal si Cyril. Pero hindi niya ito hahayaang makagawa pa ito ulit ng masama. Kaya napagdesisyonan niyang dalhin na lang sa ibang bansang anak para doon na mag-move on. Ate! Tili ni Sam nang makapasok siya sa bahay nila. Oh, ano bang nangyari sa'yo? Para kang hinabol ng aso dyan sa itsura mo. Puna ni Darlene sa kapatid niya. Ate, may gwapo. Oh my gosh, hindi lang basta gwapo, sobrang gwapo pa. Tili muli ni Samantha sa loob ng kanilang bahay. Tumigil ka nga sa kakatili mo dyan. Tandaan mong sinakripisyo kong pag-aaral ko para sa'yo. Para makatapos ka. Kaya sana wag mo akong bibiguin, Sam. Mahinahong sabi ni Darlene sa kanyang kapatid. Pangako magtatapos ako ate, pero kasi yung gwapo. Wag mo nang isipin yan. Hindi pa katapusan ng mundo. Kaya makakita ka pa ng mas gwapo doon kapag nakapagtapos ka na. Kaya sige na. Tulungan mo na akong maghanda nitong lulutuin ko para may mailako ako mamayang hapon. O sige ate. Tumulong na rin si Samantha sa kapatid niya para madali itong matapos sa pagluluto. Wala nang magulang ang dalawa. Namatay sa sakit ang kanilang ina. Habang ang kanilang ama naman ay nasagasaan. Kaya silang dalawa na lang naiwan sa pamilya nila. Ano, kaya mo bang trabaho dito? Opo, salamat po sa pagtulong sa akin. Walang anuman iho. Basta, sigurado kang kaya mong trabaho dito. Walang problema sa akin. Kayang-kaya ko po ang trabaho dito, tatang. Huwag po kayo mag-alala. Mabuti naman kung ganon. O papaano, maiwan na muna kita rito. Sige po, tang. Iniwan na ng matanda si Arko. Sa kakilala ni Cyril siya tumutuloy para mas madali siyang mapalapit sa taong matagal na niyang gustong makita. Alam ni Arko na hindi na nag-aaral pa ang babae
dahil kapatid nito ang kanyang priority. Kaya mas lalo pa siya nitong napahanga at lahat ay kaya niyang gawin para sa taong matagal niyang tinitiis na hindi makita. Habang sa bahay naman nila Cyril ay tuluyan ng nagkamabutihan ng magkasintahan. Nalaman na rin nila Josh at Lynn ang relasyon ng anak nila at kay Ara. Wala namang problema sa mag-asawang relasyon nila dahil noon pa man ay gusto na nila ang mga anak nilang magkatuluyan. Masarap tong niluto ko, tikman mo. Ibinuka ni Ara ang bibig niya at tinikman ang luto ng nobyo. Wow, ang sarap mo pala magluto. Pwede ka na maging chef Puri ng dalaga sa binata. Really? Masarap ba ako magluto? Nakangiting tumango si Ara sa nobyo. So, nasan ang premyo ko? Sabay nguso ni Cyril sa dalaga na ikinatawa ni Ara. Tumigil ka nga, para kang ano dyan na nakanguso. Natatawang sabi ni Ara. Sa halip na mainis si Cyril ay mabilis niyang hinuli ang dalaga at ikinulong sa mga bisig niya. Akala mo makakatakas ka sa akin Hindi ka makakawala sa akin. Hanggat hindi ko nakukuha ang premyo ko. Nakakalokong ngumiti si Cyril sa dalaga. Kaya mahina siyang itinulak ng dalaga. Asa ka pa, kung mahahabol mo ako may premyo ka. Natatawang sabi ni Ara. Sabay takbo niya. Kaagad naman siyang hinabol ni Cyril. At nang mahawakan ay masuyong halik ang iginawad niya sa dalaga. Tikhim sa likod nila. Agad na pabitaw si Ara sa lalaki at nahihiyang nilingon ng kanyang ama sa likuran nila. Dad! Sige lang, ituloy niyo lang yan. Mamaya ko nilang kakausapin si Cyril. Agad na mulang pisngi ni Ara dahil sa hiya sa kanyang ama. Habang si Cyril ay parang wala lang sa kanya na may nakakita sa kanila. Wala na si Tito, pwede na nating ituloy. Nakangiting bulong ni Cyril sa dalaga. Kaagad naman na hinampas ni Ara ang dibdib ng binata at ipinagtulakan ito para sumunod na sa kanyang ama. Natatawa namang sumuko si Cyril. Okay, pero babalikan kita diyan ka lang. Papalayo ni si Cyril sa dalaga nang lumingon nito at nag-flying kiss sa kanya na ikinatawa niya. Masaya akong makita kang ganyan ka kasaya anak at sana tuloy-tuloy na yan. Sana nga po ma'am. Matapos mag-usap ni Cyril at Clinton ay kaagad na hinarap niya ang dalaga para magpaalam dito. Aalis ka? May aasikasuhin lang akong importante. Don't worry, babalik ako kagad. Paano kung hindi ka na pala babalik? Paano kung makuha ka ulit ni Astra mula sa akin? Wala ka bang tiwala sa akin? Nakonsensya naman na nakatingin si Ara sa binata. Basta, babalik ako sa'yo ng buong buo. Pangako. Mabigat man sa pakiramdam niya ay wala siyang ibang choice kung hindi ang payagan ng lalaki. Lumipas pa ang mga araw. Bihira na lang na makakontak si Cyril sa dalaga na labis ipinagtataka ni Ara. Hanggang sa naging linggo at naging buwan. Malungkot na nakaupo sa isang upuan ng kanyang kwarto si Ara habang nasa malayo ang kanyang tingin. Nangungulila siya sa binata at gusto niya itong makausap pero hindi niya ito makontak. Nawala na naman siya ng ganang kumain kaya medyo pumayat siya ng konti. Anak, kanina pa kitang tinatawag. Ang layo naman ng iniisip mo. Siya na naman bang iniisip mo kaya palagi kang wala sa sarili mo? Agad na napalingon si Ara sa kanyang ina na nag-aalala sa kanya. Isang buwan na po kasi ma'am. Wala pa rin siya. Hindi pa rin siya nagpapakita. Babalik din siya anak. Gusto mo magbakasyon muna tayo para kahit papaano makalimutan mo siya. Wala akong gana ma'am Anak, kailangan mag-enjoy ka habang wala pa siya dahil darating ang araw na hindi mo na may enjoy ang buhay mo ngayon. Kaya sige na, ako nang bahala sa iyong ama para makaalis ka agad tayo. Napabuntong hininga na lang si Ara na tumango sa kanyang ina. Habang sa isang beach ay naging abalang lahat sa ginagawa nilang pag-aayos dito. Anak, tumawag si Kamya at sinabing pumayag na si Ara na magbakasyon muna. Thank you ma'am. Hindi magiging successful ang lahat ng to kung wala kayo ni Daddy at nila Tita. Hangad namin ang kaligayahan mo, son. Kaya gagawin namin ang lahat para sa'yo. Salamat po, ma'am. Nakangiting pinagmamasa ni Cyril ang kanilang ginagawang paghahanda para sa pagdating ni Ara sa naturang lugar. Sobrang namiss na niya ang dalaga pero hindi siya pwedeng magparamdam dito. Baka mabuko pa siya nito sa plano nila. At masabi pa niya rito ang totoong dahilan kung bakit siya umalis. Makulit pa naman yun. Are you ready? Pagod na tumangulang si Ara sa kanyang ina
at sumabay na dito sa paglabas. Bilisan niyo at baka malate pa tayo, sabi ni Clinton sa mga kasama niya at kina Ara. Gusto pa sanang magtanong ni Ara kung bakit sila malilate pero nawala na siya ng gana. Mahinang binuhay ng driver ang makina at unti-unting pinatakbo ang sinasakyan nilang Mercedes-Benz. Malayo-layo ang biniyahe nila kaya hindi na kayanan ng mata ni Ara ang hindi makaidlip. Pagdating nila sa isang beach resort ay kaagad na sinalubong sila ng mga tauhan ni Cyril. Gabi na nang dumating sila doon at nakapark sila sa hindi kalayuan sa pinahanda ni Cyril. Nang makita nila si Arco ay mabilis silang lumabas sa sasakyan. Kayo nang bahalang mag-ayos sa kanya, tulog pa siya kaya magagawa niyo pang trabaho niyo sa kanya. Okay po sir, makakaasa po kayong magiging maayos po ang resulta nito. Tumangulang si Clinton at umalis siya kasama ang asawa. Kahit tulog ang dalaga, ay hindi nahirapan ang mga nag-aayos sa kanya na ayusan siya at bihisan ng damit na si Cyril mismo ang bumili at pumili. Gosh, ang ganda niya bakla kahit tulog na tulog siya oh. Yeah, I know. Mababaliw ba si Sir Cyril dito kung hindi magandang babaeng pakakasalan niya? My gosh, kung akong nasa posisyon ni ma'am, tsak nahihimatayin ako sa sobrang kilig at excitement. Mahinang sabi ng bakla sa kasama niya. Inaan mo yung boses mo bakla, baka magising si ma'am. Hay, sige na. Umalis na tayo at baka magising na yan, pakita pa tayo. Dali-dali nang umalis ang dalawa mula sa kotse. Saktong nakalayo na sila nang gumalaw si Ara at tuluyan na itong magising. Mami? Daddy? Asan na kayo? Kaagad na tawag ni Ara nang magising siya na lamang mag-isa. Hindi niya binigyang pansin ang tila mabigat niyang suot nang bumaba siya sa sasakyan. Mahina siyang naglakad para hanapin ang magulang. Nang bigla na lamang nagliwanag ang natatapakan niya. Nanlaki ang mata ni Ara nang magliwanag ulit ang isa pa niyang natapakan. Anong nangyayari dito? Bakit may ganito? Kinakabahan niyang sabi hanggang sa may narinig na siyang tumutugtog ng Beautiful in White. Hindi alam ni Ara kung anong nangyayari. Basta ang alam niya ay tinatambol ng matinding kabang dibdib niya. Mahina lang siyang naglakad hanggang sa nakarating siya sa isang mesa. At meron doong bulaklak. Kinuha niya ito at binasang nakasulat doon. I really missed you. Basa niya sa nakasulat. Isa-isang nagbukas sa mga ilaw at tumambad sa kanya ang mga taong nakangiti at bihis na animoy may isang party. At sa hindi kalayuan ay kita niya kung papaanong maglakad ang lalaki papunta sa kanya at may matamis na ngiti. Sobrang kabog ng dibdib ang naramdaman ni Ara habang papalapit sa kanya ang lalaking matagal na niyang gustong makita. Pagtapat ni Cyril sa dalaga, ay kaagad na lumuhod siya hawak ang isang kahon at binuksan niya ito. Hindi ko nahahayaan na malayo ka pa sa akin ng matagal. Saksi ang lahat kung gaano ko tiniis na hindi ka makita. Arabel, will you marry me? Napatakip si Ara sa kanyang bibig habang hindi makapaniwalang nakatingin sa binata. Agad nagsipatakan ng luha niya habang tumatango sa lalaki. Of course, I will marry you, Sai. Mabilis lang na nakatayo si Cyril at isinuot sa daliri ng dalaga ang binili niyang singsing. Matapos isuot ay niyakap ni Cyril ang dalaga ng mahigpit at sa harap ng mga tauhan ay isang masuyo at puno ng pagmamahal na halik ang iginawad niya sa dalaga. Nagpalakpakan ng lahat ng nando doon. Kasama ang kapatid niyang si Arco na panay ang ngiti sa kanya. Congratulations! Magiging misis ka na rin. Ikaw ang daya mo talaga. Ba't hindi mo sinabi sa akin na uuwi ka pala? Nagtatampong sabi ng dalaga. Papalampasin ko ba naman ang masayang araw mo? Of course hindi. Tsaka surprise ko ito sa'yo. Kaya huwag ka nang magalit. Congrats ha. And maiwan ko na muna kayo. Nang mawala na si Arco ay hinila kagad siya ni Cyril at dinala sa isang cottage. Sabik na niyakap nilang isa't isa at doon itinuloy ang naudlot nilang halikan hanggang sa pareho na silang kapusin ng hininga. I love you, mi amore. Walang salita ang lumabas sa bibig ni Ara. Yumakap lang siya sa lalaki at inihilig ang ulo niya sa dibdib ng nobyo. Kaya rinig na rinig niya ang tibok ng puso niya. Naririnig mo ba ang tibok niyan? Ikaw lang ang nagpapatibok niyan. At hanggang sa huli kong hininga, ikaw lang ang mamahalin ko. Mahinang sabi ni Cyril sa dalaga
at mas lalo pa itong niyakap ng mahigpit. Kinabukasan ay kaagad na ikinasal ang dalawa dahil matagal na palang na-prepare ang kasal nila. Congratulations, son, iha! Bati ni Lynn sa dalawa. Thank you, mom. Sabay na pasasalamat ng dalawa. Anak, Cyril, congratulations sa inyong dalawa. Sana alagaan mong mabuti ang unika iha namin. Makakaasa po kayo, ma'am. Aalagaan at mamahalin ko pong anak nyo. Yan lang ang gusto naming marinig sa iyo, iho. Ang mahalin at alagaan ng anak namin. Matapos ang kasal ay umalis kaagad si naging masaya ang pagsasama ng dalawa. Hanggang sa nabiyayaan sila ng anak na babae. Si Astra naman ay tuluyan ang dinala ng kanyang ina sa ibang bansa para doon na mag-move on. Bago natulog si Ara ay nagpasalamat muna siya sa Puong May Kapal na siyang nagbigay ng lakas at biyaya sa kanila. At payapa siyang natulog habang yakap ang kanyang asawa. Wakas.